Lourdes. Ma'am Lourdes, magandang hapon. Sorry, correct niyo po ako para lang maintindihan tayo ng publiko. Kasi etong pag-aaral na ito, actually hindi lang siya pag-aaral talagang na namatyagan, no? Sa monitoring nila, mahina sa pang-intindi, mahina sa pagsasalita, sa comprehension, mahina sa sound din, no, sa pangunawa yung mga estudyante sa elementarya hanggang high school. Tama ho ba yung EDCOM report na yon, Sir Benjo? Hirap naman natin i-contest yung veracity ng report. No? Opo. Based naman yan doon sa kanilang pag-aaral. Of course, hindi natin alam kung paano ginawa, no? Ano yung method no, yung ginawa po. No? But nevertheless, hindi naman natin kailangan na i-dispute. No? Kasi alam naman natin at consistent no sa lahat po nung mga nakalipas na mga studies no hindi lamang sa ating bansa maging sa international ay malabas no, so pwede nating sabihin, Ma'am Lourdes, na ito na ito yung general no na result no ng lahat ng mga pag-aaral. Medyo may problema talaga tayo in terms of learning ng ating mga bata. So ina-accept po ng Teachers Dignity Coalition na yung report talagang may, sorry sa term, may kahinaan yung mga mag-aaral from elementary to high school. Yes po, no, kung hindi naman tayo makakapagbigay ng alternative na studies, no, we have to accept, no. At after all, yung EDCOM naman ay hindi naman din ito basta-basta, no. I mean, pag sinabi kong hindi basta-basta, hindi naman ito NGO, hindi naman ito critic no dito sa ating gobyerno. It's actually part of the government, and it's actually a creation of the government. And kasama rito no ang ilan sa ating mga mambabatas, no. Ang mga mambabatas, by the way, ay bahagi nito, no. Okay. Sir Benjo, kapag mahinang estudyante, laging sinasabi to, 'di ba? Naririnig nyo, baka mahina rin yung teacher. Saan po yung problema? Well, tinatanggap natin yung sinasabing ganyan, no, na yan talaga yung sinasabi nila, no. But of course, no, hindi natin to pinaniniwalaan. Ano po, dahil para sa amin, lahat ng teacher na nasa field ngayon, lahat ito ay sinala, no, sa standard ng gobyerno. Hindi sasabihin ng gobyerno na mahina o mababa ang standard nila in terms of qualifications of teachers. Pero hindi, di ba? Dumaan pong mga teacher natin, salang-sala po yan, dumaan yan sa studies, no, pag-aaral po sa kanilang mga colleges of education, no. Pumasa sa licensure examination for teachers. Of course, hindi naman pwedeng magturo kapag hindi lisensyado. At yan ay dumaan sa scrutiny na napakahigpit ng Department of Education bago nakapasok. Sabihin, lahat po ng ating teachers, Ma'am Lourdes, ay competent, no. Competent ang ating lahat ng mga teachers, no. Pero ang problema po, hindi lang naman kasi teacher ang kailangan po natin, no, na gawing maayos. Hindi lang teacher ang kailangan natin na gawing dekalidad, di ba? Ang daming factors, no, dito sa pag-aaral po ng mga bata, no? Ang dami yan. Siguro kung isa-isain ko, magtatagal tayo, pero sabihin na natin yung ilan, no? Yung classroom, yung congestion, no, yung pangangailangan, no, ng mga bata, no, in terms of learning materials. At hindi lamang learning materials, pati basic facilities, no? Panyo, classrooms, no, tubig, no, dun sa schools, yung water and sanitation facilities, no. Yung mga ganyan po, no. Kailangan din ng mga bata, syempre, ng maayos ng mga binanggit ko na yung mga learning materials, no, para sa ating mga bata. Nabibigay ba ito ng libre? Meron ba sila? No? So kung lahat ng yan ay absent, no, at of course, no, factor din naman, ano, pati yung pinagmula ng kanilang mga pamilya. No, yung mga bata ba ito, kumain ba ito bago pumasok sa klase, no? Mga ganyan po, no, may wastong nutrition ba itong mga batang ito, no? And then tsaka tayo pumunta sa teacher. Pag teacher po ang pinag-usapan, bagit ko na po kanina, no, na lahat ng teacher natin, nilalahat ko po, no, and I am speaking in general terms, universal, no, lahat po ng teacher natin ay trained, no, lahat po yan ay competent, lahat po yan ay pasado sa standard ng ating gobyerno, and therefore hindi tayo magdududa, no, sa kanilang kapasidad, no. Pero syempre tingnan natin ano pa yung factor doon sa teacher na nagkakaproblema tayo, di ba? Ang taas, no, ang daming teaching notes, no?
ng ating mga guro. Ang dami niya ginagawa maliban sa pagtuturo. Mababa ang kanyang sweldo, malaki ang kanyang problema, no, in terms of yun, ano, yung mga pambayad niya sa ilaw, no, sa kuryente, no, diyan sa mga tubig, sa upa sa bahay and everything, no. Dahil nga economically hindi natutugunan, no, yung kanyang Okay. pangangailangan Sir because Benjo, of the opo. very low salary. Sir Benjo, saang probinsya ka po galing? Dito po ako pinanganak sa Metro Manila. Yung parents ko ay Bicolana ang nanay ko. Okay. Waray-waray ang nanay ko, ang tatay ko. Dito ka na nag-aral sa Maynila? Yes, ma'am. Dito po. Mula kinder hanggang kolehiyo dito po. Oo, ako pero sa Metro. ako sa probinsya, yung mga kaedad natin sa probinsya. So, yung classroom na ginamit natin noon, classroom nila ngayon, congested na rin noon. Yung mga learning materials, actually sir, kami dati wala rin. Hindi rin kami kumakain minsan pag pumapasok kami sa school sa probinsya. Lakad nga lang kami. Walang cellphone, walang kuryente, pero we're doing fine. I mean, Sir Benjo, parang 'di ba, mas mahirap ang buhay natin noon eh. Yes. Pero ang magagaling naman, pero magagaling naman tayo now, 'di ba? Yeah, opo. In fact, yan nga yung sinasabi natin. That's one of our arguments to po, na yung mga teacher po natin, lalo na dati, no? Mga teacher natin, alam mo, Ma'am Lourdes, nung mga panahon, relax eh. No, relax po yung mga teacher natin. Ang ginagawa lang ng mga teacher natin noon ay nagtuturo, no? At nabutan ko pa yung period na yan, no? Yung paglilipat, no? Yung shift, no? From relaxed teaching, no, na ang ginagawa mo lang talaga yung magturo. Imagine, no? Nung panahon na yun, hanggang 6 na sections, minsan 8 ang tinuturuan ko. That was 2002, 2003, no? Pero nung mga bandang huli, alam mo, hindi na lang kasi yung pagtuturo, no? Marami ka pang hihanda, no? ng mga papel, no? Mga kung ano-ano para doon, no? Para doon sa tinatawag po natin na performance evaluation. Tapos dati, alam mo, Ma'am Lourdes, ng halimbawa, dati tayo medyo takot tayo sa teacher, di ba ako? Napingot ako, napalo, napurot, lahat ay naranasan ko. Hindi ko sinasabing positive yun. Hindi ko sinasabing dapat yun. But then, ang ibig ko lamang sabihin, dati talaga, teacher natin, inilalagay natin sa pedestal. O yung mga teacher natin, hindi natin inirereklamo pag tayo pinagsitan. Unlike ngayon, no, Ma'am Lourdes, isa ito, no, sa mga tinuturing namin po, no, na at tinitignan namin na reason, no, kung bakit, no, yung study habit ng mga bata ay kakaiba. 'Di ba? Kasi hindi mo siya pwedeng pagalitan, no? Mag-iingat ka, baka ma-child abuse ka. Hindi mo siya pwedeng kurutin o pingutin o sigawan, no? Baka ma-child abuse ka, no? Okay. At yung mga bata kapag hindi pumasok, kahit nga hindi natuto, delikado kapag binigsak mo, 'di ba? Dahil ikaw ang mag-suffer. No? At pwede ka ring ma-child abuse dahil sa pambabagsak sa mga bata. Marami pong factors, no, na kailangan natin tignan. Yun ang sabi ko, Sir Benjo, noon ang hirap ng buhay, wala ngang social media, pero ang gagaling ng mga estudyante. ma'am. Napansin ko lang ngayon, meron ang dali na ng buhay, meron pang social media, meron ng group, meron pang Chat GPT. Bakit po ang hihina na ng estudyante? Opo, yun, no? Yun yung mga pinagsama-sama po nating dahilan, no? Dati, di ba, masaya na tayo. Well, ako naman, dito sa amin sa Caloocan, yung Santa Quiteria nung panahon na yun, nag-aaral ako, may mga bukid pa, no? Nakuha pa kami ng mga talangka, may mga kamote, may kalabaw, no? So, parang although ito ay South Caloocan, nasa malapit sa Tulyahan River, 'di ba? Masaya kami, no? Kami ay pumupunta sa school minsan, nasa ko pa maglimas ng eskwelahan, dahil bumaha o dahil umulan ng malakas. May mga ganun po, no? And ngayon hindi mo na pwedeng ganun no? Yung bata ngayon hindi mo na pwedeng saan, no? Oo nga, mga ganyan, po. Okay. Ang daming factors, Ma'am Lourdes. So hindi natin, we cannot blame a single factor on this po. Okay. Nag-get ko yun, no? Yung mga estudyante ngayon, hindi mo pwedeng bigyan ng assignment ng weekend. Bawal yon sa kanilang mental health. Hindi mo sila pwedeng pagalitan, lalo na kapag sa harap ng maraming kaklase, mapapahiya, sisumbong ka. Pwede kang kasuhan. So nakita niyo po yung mga ganong impact din, no? Na possible na may effect sa learning process ng isang estudyante.
Yes po. No, kasi parang yung pag-value niya doon sa learning at doon sa study habit. No? Na dati, di ba, hiyang-hiya tayo nun pag wala kang assignment, pagpipiliin pang umabsent. No? Dahil kapag umabsent ka, parang may reason, no? Kaya wala kang assignment. Dahil reason, no? Wala kang assignment kasi absent ka di ba? Pero pagpasok mo kinabukasan, parang wala kang ulo niyan, no? Hiyang-hiya ka rin sa teacher mo, sa mga kaklase mo, no? That was the way, no? We were trained, no, during those times po. No? Pero ngayon, iba po eh. Diba? May mga bata ngayon, ito, kahit nasa meme lang to sa Facebook, totoo po. No? Yung mga bata na tuwang-tuwa, no? Ako, pinasapanin ako, pumasok na ako ng test. Diba? Yung mga bata, pumapasok lang pag Christmas party, no? Nagpapakita sa school kapag JS prom. Mga ganyan po. No? So, yung pag-value no? Nung education po, no? At nung kumbaga diligence no doon sa pag-aaral ay hindi na po gayon no. Ang daming factor din naman, hindi naman natin sinisisi yung bata no yung generation. Pero, Social media. Yeah, TikTok. kabilang po yan syempre Oo. no, pero yun nga yung sinasabi namin no. Siguro we have to kumbaga stop no and talk a while no. Kumbaga no. Parang tignan natin ano ba yung nagiging problema, parang somebody or someone, no? Kumbaga, must look into it po no? Na deeper, no? Na kinakailangan natin kung tignan, ano? Kung bakit, no? At ano yung mga pwede nating solusyon. Kasi, Ma'am Lourdes, hindi ko sinasabing alisin natin ng social media, no? Mga ganyan, ano po, papaluin natin uli ang mga bata. Hindi naman gano'n, no? Pero, tignan natin, kasi kung eto yung situation, ano? Bakit naman hindi fit na, no? Yung ating mga pamamaraan, ano? Dito sa culture na nabubuo no sa ating mga paaralan, sa ating mga bata, and even sa ating mga komunidad. Kasi baka naiiwan, no? Baka naiiwan yung school natin o baka naman nauuna, no? Baka naman masyado tayong advanced, no? Kasi sinasabi natin na dapat ganito na at then hindi naman nakakasabay. No? Kasi Opo. culture ito no? Part ito ng kultura, itong eskwelahan natin na humuhubog no? ng kultura. Kaya nga 'di ba? So, totoo, pag dinalala natin ang mga buhay natin bilang mga tao, no? Ayan bilang tao na, di ba? Malaking part nito ay school. Malaking part nito nung paghubog sa atin, no? Bilang mga mamamayan, bilang mga trabahador, ay yung ating pang-eskwelahan, saan tayo nang galing. At hindi lang yung teacher, hindi lang yung kaklase. Komunidad po ng ating para. So ano po ang plano ng Teachers Dignity Coalition base po sa report ng EDCOM? Una, ang aming nakikita po dito dapat i-strengthen po natin yung itong key stage 1 na tinatawag po natin sa DepEd, no. Ito yung primary education from kinder to grade. Strengthen po natin. Strengthen in what sense? Yung pinakamagagaling na teacher na skilled, no, para sa pagpapabasa kasi siguro the single most important skill na dapat ay hawak-hawak, tangan-tangan ng mga bata ay yung kasanayan niya magbasa. Diba? At mangyayari lamang yan kapag yung teacher niya ay mahusay na magpabasa. Diba? Ma'am Lourdes, hindi ko sinasabing may magaling ka magpabasa, magaling ka ng teacher at pag hindi, hindi na. No? Kanya-kanya pong skills din ng ating mga teachers. No? Kanya-kanya specialization. No? Pero syempre, ang pinaka-importante po dyan at ang batayan ng lahat ay dapat marunong siya magbasa. Ano kung hindi marunong magbasa yung bata? Diba? Hindi na siya makakasolve ng math problem. Hindi na siya makakapag-aral ng tungkol sa katipunan ni Andres Bonifacio. No? Hindi na niya maunawaan ang mga body systems sa science dahil na hindi siya marunong magbasa. Kaya napaka-importante po nito. Dito natin ilagay. Ano pa? Yung pinaka-mahuhusay, pinaka-magagaling na teacher in terms of pagpapabasa dapat nandyan. Kinder, grade 1, grade 2, grade 3. Ano pa? Dapat yung mga bata dyan, hindi yan nagsisiksikan. Well, ang kinder natin hanggang 30, ang kinder natin hindi dapat 15 ng maximum nung kinder natin kasi ang kailangan po sa kinder po talaga ay individual na guidance, individual na learning na approach ng teacher. Kung ikaw yung teacher tapos 3 oras kang magtuturo. Ang kinder po kasi natin ngayon sa public schools 3 oras di ba? So 3 oras ka magtuturo and after the 3 hours po may another shift ka pa.
may another section ka pa na hawakan. So that's too much, no, for a teacher. And take note, kinder ito, hindi naman ito yung grade 6, no, na kahit 6 na oras yung teacher. That's the maximum kasi sa Philippine laws, no. Opo. 6 na oras pwedeng magturo yung teacher. Ang tagal nga nun, ang haba nga nun, mahirap nga yun, no. Pero sige na, yan yung batas, no. We are continuously po, no, pushing for the amendment, no, para pababain ito, no. Pero yun nga po, no, dapat sa kinder. Alam mo, isa pa nga, Ma'am Lourdes, no, maalala mo, wala tayong kinder nung araw, di ba? Tama, oo. Tumidiretso tayo nung grade 1. Grade 1. Yung mayayaman lang ang may kinder. nakakapag-kinder nun, di ba? Yung mga may kaya, di ba? Pero ngayon po, no, dahil part na ito, no, under K-12 program po, K-12 law, no, part na ito ng ating basic education. And therefore, kailangan pagbuhusan po natin ito. Okay. Pag kasi yung bata na survive niya yung kinder sa basic literacy, numeracy, no, alam niya na mag-identify ng mga kulay, no. Grade 1 hindi na siya mahihirapan. Grade 3 siguradong magaling na siyang pagbasa. At grade 4 ay alam niya na, no, yung iba pang mga subject. At wala nang bata na aakyat ng high school na hindi marunong magbasa. Sir, sandali, meron pong comment, no? Bakit daw po baka raw pwede makita rin ito. I don't know, ako nagtataka rin ako. Yung mga estudyante raw sa Pilipinas, alas 5 na madaling araw pa lang gising na. Kasi dapat 5:30 na sa school na. Ba't ganun kaaga? Hindi ba nakaka-apekto rin yun sa kanilang kalusugan? Tinatamad na yung bata na, di ba dapat pumapasok sila alas 8, alas 9, alas 10? Yun yung paraan po na ginawa ng system, no, para ma-accommodate yung mga bata. Yan naman sa mga lungsod po yan, no, dito sa NCR. Tama po yan, ano po. As early as 5:45 may nagisimula na ang klase. Tama. So therefore yung bata dapat alas 4 gising na. No? In fact, hindi nga dapat ganyan eh, 'di ba? Kasi syempre, kahit naman tayo mga manggagawa, 'di ba? Alas 8 halimbawa yung pasok natin, tinatamad pa tayo pumangon pag alas 6 eh. Pero look at these children, 'di ba? Look at these learners po, 'di ba? As early as 5:45 dapat nagkaklase na sila. And of course, pati yung teacher. Kasi sa atin po nauso dito sa Metro Manila specifically yung mga shifting. Meron tayong 2 shifts. In fact, meron pa nga tayong mga 3 shifts, no? Ilan, no, na mga extreme cases na may 3 shift po, no? Pero sa mga probinsya naman, Ma'am Lourdes, wala naman masyadong ganyan, no? Yung mga bata sa probinsya, ang pasok nila ay alas 7 at least, no? Yan yung pinakamaaga, merong alas 8, merong alas 9, no? So relax, di ba? Yan palang burden na eh, yung paggising mo ng alas 5, burden yan, ano po, no? So, at hindi nakakatulong din, no, sa development ng ating mga bata. Pero hindi ko sinasabing i-tolerate natin ito, no? But again, no, that is the response of the system of the Department of Education of our schools, no, in particular. Dahil nga po sa kakulangan natin ng mga classrooms, kakulangan ng mga eskwelahan. Ano? Oo. Last na lang po, Sir Benjo, bakit daw ang tagal ng edukasyon? I mean, siguro ang punto rito, ang tagal na pag-aaral. Kinder, grade 6, then high school hanggang grade 12, tapos magtatapos ka ng 4 years. Kung gusto mo mag-abogado, an additional 5 years. Ba't daw ang tagal ng pag-aaral sa Pilipinas? Yes, ma'am, no. In fact, ang basic education natin ay 13 years, no. Dahil sabi ko nga po kanina, part yung kinder to grade 12. Kaya nga K to 12, no. Yan naman yung simula lamang naman, ano, nung 2013, di ba? Commercial naman talaga yan, ano po. At ito ang kung maaalala niyo po, ang aming position diyan, hindi naman kami pabor diyan. But then meron pong international, no, standard, no, quote and unquote, na sinasabi po ang ating gobyerno, and we have to abide by those protocols po. No? Kaya naman talagang tumagal po tayo, no. Yung pag-aaral naman po sa kolehiyo, syempre standard rin naman yung 4 na taon. Although ngayon meron tayong ilang mga colleges, no, na isinisiksik na may ilang mga trimester sa amin, no, doon sa eskwela na pinagraduatean, Philippine Normal University, meron na rin na straight program, no? Pagkatapos mo ay masteral degree ka na, no? Meron ka ng masteral degree. Yes. May mga gayon po, no? So for 5 years po, no, lamang po yung binubuno. So yung mga ganun po, no? Kailangan rin naman nagkakaroon po ng innovation, ano, yung ating mga eskwelahan. But of course, ang problema natin sa DepEd, we cannot really innovate, no, sa DepEd, no? Sa ganun pong aspeto dahil alam naman po natin, ano, ang DepEd ay talagang centralized po yan, no? Standardized po yan. Hindi maaring mag-impose ang ating mga paaralan o even ang mga division o region, ano, ng mga polisiya na maaring
lumabag, no, doon sa polisiya po ng Central Office. Sir, alam ko, abala kayo. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Mabuhay po ang Teachers Dignity Coalition. Thank you, sir. Teacher Benjo, thank you. Yes, Ma'am Lourdes. Always po, maraming salamat po sa laging pagbibigay ng opportunity sa amin. Thank you.